Breaking news mga kababayan, naku po, eto na. People power, tila magsasagawa po ng malaking pagtitipon o hunta o kudita, revolusyon, mga kababayan, kung tawagin. So ngayon po, naku Lacson, tila may naaamoy daw na malaking pasabog. Tila, ano kaya ito mga kababayan? History repeat itself dito sa kanyang amain? Mangyayari ba ang mga hula, mga kababayan, na yung destiny ng kanyang tatay ay maaaring mangyari sa kanya? Eh dahil nga po sa nangyayari ngayon sa bansa, kurakot doon, kurakot dito. Mga kababayan, sabi ni Lacson, people power versus PBBM admin, pinaplano ng ilang grupo. Halaka, mga kababayan. Ping Lacson tila nanginginig dito sa umuugong na revolusyon o people power. Sino-sino kaya ito mga kababayan? Dahil nga po dito sa sinabi ni Attorney Harold Respicio na Vice Mayor ng Reyna Mercedes na pinag-iingat si BBM na tila magkakaroon ng malaking revolusyon. Halaka, baka ito ang sinasabi ni Pampilo Lacson. Nako, mga kababayan, mauulit ba ang kasaysayan? Mapabababa or ibababa sa pwesto si BBM? Ang kapalit ay si Inday Sara. Sabi po ni Attorney Harold Respicio, pag na-impeach si Inday, revolusyon. Halaka, mga kababayan ko. Ito po ang pasabog natin. Panoorin po natin. Ito, si Lacson tila nanginginig dito. Ito po, mga kababayan. May ikinakas sa umanong People Power Revolution laban sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon mismo ito kay Senator Ping Lacson. Para sa update magbabalita live si Mobile Journal, Merymon Reyes. Merymon, ano raw yung detalye ng bantang kudita na ito? Lili, binahagi o ibinunyag kahapon ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson na may ilang mga grupo raw ang nagpaplano ng People Power Revolution na suportado ng militar. At sa impormasyong nakuha ni Senator Ping, ito raw ay mga retired na mga opisyal na nangangalap ng suporta sa Armed Forces of the Philippines para patalsikin ang mga opisyal o ang mga lider ng gobyerno. Ito raw ay dahil sa mga kasulukuyang mga issue na nasasangkot ang ilang matataas na opisyal kabilang sina Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte. Pero base naman sa contacts o yung mga kakilala ni Senator Ping sa PNP, wala pa naman daw detected signs na itong destabilization effort naggigain na o pumupukaw na ng atensyon. Kaya kumpiyansa itong si Senator Ping na hindi raw magtatagumpay itong destabilization effort. Ayan mga kababayan, ayon sa intel ni Pinky Lacson, tila may mga nagtitipon-tipon na mga grupo laban po sa administration ni BBM dahil nga po sa mga lantarang pagnanakaw. Nako mga kababayan ko, ito na ba ang mangyayari mga kababayan? Lacson, ilang retiradong opisyal ng military may nilulutong people power o revolusyon. Halaka mga kababayan ko. Mamaya ipakita natin yung mga reaction ni Pinky dito. Nako po. Mariin ding sinasabi ni Senator Ping na lahat daw ng galit ng publiko o yung public anger sa mga isyong korupsyon maaari naman daw i-address sa mga pamamaraan na nakapasailalim sa saligang batas o konstitusyon ng bansa. Cheryl. Ipinahayag din ni Senator Lacson nitong weekend na hindi exempted si PBBM sa investigasyon sa flood control scandal. Meron na ba silang konkretong dahilan para isama ang Pangulo sa investigasyon? Cheryl, dito kasi sinasabi rin ni Senator Ping na walang magiging ligtas sa ginagawang investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na rin dyan itong si PBBM, pero dapat lahat ng mga ito, yung mga ebidensya, yung mga alegasyon, ninonote ni Senator Ping, dapat submitted ito under oath o nasa formal na records ng investigasyon ng Senado. Dito papasok kasi yung kaso ng mga alegasyon na binato ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na hindi niya ito sinabi under oath, hindi niya sinabi sa pagdinig ng Blue Ribbon,
kundi pinost online. So itong itong mga alegasyon, plus kung may mga ebidensya pa raw na magtuturo kay Pangulong Bongbong Marcos, lahat ng mga ito naman hindi naman ililigtas ang opisyal sa isasagawang investigasyon ng Senado. Pero to note, ang mga ito ay dapat dumaan dun sa proseso para maging formal na nasa records ng investigasyon ng Senado. Ayan mga kababayan, naniniwala ba kayo kay Ping Lacson na pag ang ebidensya ay magtuturo patungo sa direksyon ni BBM, kanyang iimbestigahan? Naku mga kababayan, ang daming nagdududa dito. Sabi nga po ng mga kritisismo, si Ping Lacson ay isang protektor ng mga maleta boys. Kaya lagi nasusupalpal ni Senador Marcoleta. Halaka mga kababayan ko. Ito na sinasabi natin. Conspiracy ba ito? Ito ba ay sabwatan? Sabi nga ni Mike Defensor, yung dating congressman na ni-raid po ang kanyang negosyo na bar. Ayun, drug trafficking o kaya human trafficking. Basta yung mga ganun mga kababayan, mga ikinaso po sa kanya. So ngayon po mga kababayan, pinag-iinitan po si Mike Defensor. Dahil nga po, kilala pong isang kritiko ni BBM. So ngayon po, itong people power versus BBM, may niluluto. Nako po, ito po ang sabi ni Ping Lacson mga kababayan. Panoorin po natin. Ito po. AI. Panoorin po natin ang interview ni Lacson. Sino-sino kaya ang mga ito? Panoorin po natin mga kababayan ko. Halaka, grabe ito. Pag-aaklas laban sa administrasyong may niluluto umanong pag-aaklas laban sa administrasyong Marcos at ayon kay Senator Ping Lacson, mga retirado opisyal ng militar umano ang nasa likod dito. Nangunguna sa balita live si News 5 Cent correspondent Mian Los Baños. Mian, sino ang source ni Senator Lacson at anong detalye nito? Jiggy, may nakalat nga raw na impormasyon si Senate President Pro Tempore Ping Lacson na di umano may nilulutong people power revolution. Sa gitna nga yan ng mga kontrobersya na kinakaharap nila Pangulong Bongbong Marcos at maging ni Vice President Sara Duterte. Hindi na pinangalanan ni Senator Lacson kung sino yung kanyang source, pero di umano may ilang mga retiradong opisyal ng militar ang nangre-recruit ng miyembro o yung mga active members ngayon ng AFP para magsagawa ng pag-aaklas laban sa administrasyong Marcos Jr. Pero Jiggy, naniniwala si Senator Lacson na hanggat nananatiling professional at tapat sa tungkulin ang AFP ay hindi magkakaroon ng junta o people power revolution. Ayun nga mga kababayan, bali-balita kasi pati itong sangay ng AFP ay naambunan ng grasya. Sila, itong AFP chief nila, mga kababayan, si Romeo Browner, bali-balita kasi naambunan din ng maleta. Kaya sabi nila, kasapakat din. Kaya tinatawag siyang aso ni BBM ngayon. So dito mga kababayan, yung mga retiradong mga sundalo, nagre-recruit daw dito. Halaka, mauulit ba ang kasaysayan sa amain ni BBM na pinabagsak ng people power nung panahon ni Cory Aquino na pinamunuan ng mga dilawan? Kasi ngayon mga kababayan ko, lantaran po kasi ang pagnanakaw ngayon. Galit na galit ang mga Pilipino dahil po sa nangyayaring pagsasamantala sa kaban ng bayan. Ngayon po mga kababayan, imbes na unahin ng gobyerno itong mga pangunahing problema sa bansa, gaya po ng mga pagtaas sa mga bilihing produkto, mga basic necessities, bigas, ulam, lahat na mga kababayan. Ngayon po, magtataas din daw ang kuryente. Tila yung mga 4-piece, yung ayuda, doon po kukunin po sa mga middle class. Tayo po magbabayad ng kanilang mga ayuda. O kita nyo mga kababayan. Imbes na pababain ang kuryente, gaya po ng sinasabi ni Marcoleta na tanggalin yung tax, balak pa
ng mga buhaya na taasan ng singilan. Grabe talaga mga kababayan ko. Ang inuuna nila, impeachment ni Sara. Kaya galit na galit ang tao ngayon. So ngayon, sabi nga ni Romeo Pocis, ito po kasi yung number 1 po na pinag-iinitan din nila na mga retiradong general. So isa diyan si Romeo Pocis po. At ilang mga kasama niya na marami daw po ito. Meron nga pong isinagawang mga pagpupulong ang mga retiradong general ng AFP. So ito, kinakabahan pong admin ngayon, pati si Ping Lacson, nanganganib daw ang BBM admin. Tila may revolusyong mangyayari o people power dahil nga po sa mga nangyayaring mga pagnanakaw sa gobyerno. Halaka, mga kababayan ko. Samantala, Jiggy, sa hanay naman ng PNP, sabi ni Senator Ping Lacson, wala siyang nakuwang impormasyon na nagkakaroon ng recruitment para sa isang people power revolution. Kung matatandaan natin, Jiggy, malakas pa rin talaga yung contact ni Senator Lacson sa loob ng PNP, lalo't nagsilbi siyang dating PNP chief bago nga siya naging senador. Jiggy. At Mian, kung di ako nagkakamali, ay parang last year pa nagbabala si Senator Lacson tungkol sa may mga nagpaplano man ng military junta. Tama ka, Jiggy. Around November 2025 nang sinabi rin sa isang interview ni Senator Ping Lacson na may nakuha rin siyang impormasyon na di umano may ilang grupo na nananawagan o ginagapang yung pagkakaroon ng military-backed reset o junta. Pero yan, Jiggy, nangyari yan sa kainitan o sa gitna ng flood control scandal. Yan yung gustong mangyari ng ilang mga grupo di umano na magkaroon na lamang ng reset sa gobyerno o magkaroon ng junta. Pero Ang gusto nila mga kababayan kung ilagay daw nila ay si Ramon Ang na isang negosyante mga kababayan, mga oligarko din ang hahawak sa gobyerno. Ito daw yung plano nila mga kababayan ko. Pero sabi nga ni Attorney Respicio mga kababayan na Vice Mayor ng Reyna Mercedes na pag na-impeach itong si Inday Sara, magkakaroon ng people power o revolution. Halaka mga kababayan ko. Matindi po ito. Kasi ang balak po ng mga oligarko ngayon, mga ganib, mga buhaya, lalong-lalo na itong mga congressman na ito, binibira si Sara. Ginagawan ng mga iba't ibang klase ng mga kaso na ito ay gawa-gawa lamang. Pati yung mga pari na nangingialam na hindi naman taga Davao mag-aakusa na si BP Sara ay nagbalabi sa kanyang kapangyarihan na ginamit daw yung estilo ng kanyang tatay para maghasik ng pagmamalabi sa kanyang kapangyarihan. Gaya ng kanyang tatay daw ay malupit daw si Sara nung siya ay mayor. Nagkaroon daw ng mga pagmamalabis gaya ng human rights violation, gaya ng mga tokhang-tokhang na ito. Mga kababayan ko, tapos yung isang magwi-witness daw kay Tatay Digong sa ICC ay si Garma. Binigyan din ng posisyon sa gobyerno ng samahan ng mga senior citizen. Halaka, mga kababayan ko, matindi ito. Yan na bang kapalit? Sabi ng mga kritisismo dito. Pero hindi rin daw pumanig dyan si Senator Ping Lacson dahil naniniwala siya na pwede namang mapanagot yung mga nasa likod ng korupsyon na yan ang hindi nagkakaroon ng pag-aaklas sa gobyerno kundi naaayon pa rin sa ating konstitusyon. Jiggy. Sabi ni Ping Lacson, maaari naman daw mapanagot pero hanggang kailan? Kaya ka nababanatan ni Marculeta kasi nga wala kang ginagawa, ang kupad-kupad mo. Pagka kasi nandyan na yung mga testigo, gaya nila Orly Gutesa, yung 18 mga sundalo na marino, hinaharang mo, sasabihin mo, ganito ganyan, hindi totoo, chismis lang yan, gagawing chismisan, ang Senado, masisira ang imahe, may kulay politiko ito, ang dami mong mga dahilan. O ngayon, ginamit ni Boying Rimulya yung kanilang mga testamento laban kay Martin Romualdez. Ngayon, mga kababayan, kakasuhan po si Martin Romualdez at hinarang po ang kanyang pag-alis sa ating bansa. Nang dahilan ni Martin Romualdez ay magpapagamot. Pero sabi ni Boying, teka lang pare, bawal yan kahit
kabrad kita sa fraternity pero bawal yan, malilintikan tayo. Ayun, nagtampo si Martin Romualdez, ayun, sumabog, yun, nagka-away-away na, naglaglagan na. Na sinabi niya, meron siyang malaking nalalaman sa gobyernong ito na maaaring ilaglag niya. May mastermind pa na mas malaki kaysa sa kanya. Yun yung sinasabi ng mga kritisismo kahit na hindi niya direktang sinabi pero merong laman ito. Mga kababayan ko, naku po, delikado ito, magkakaroon ng people power. May anong sabi dito ng AFP at Malacanang? Hanggang ngayon, Jiki, hinihintay natin yung response ng AFP. Hiningi na natin sila ng komento kaugnay dyan pero wala pa hanggang sa ngayon. Pero ang palasyo meron ng reaksyon dyan at hindi sila natitinag. Jiki, sabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, hindi na bago yung mga ganyang balak-balakin o yung mga bang gumagapang para sa People Power Revolution. Pero kung sakasakaling totoo daw, bahala na daw yung ating mga ahensya ng gobyerno na mag-imbestiga o yung law enforcement agencies na mag-imbestiga kaugnay niyan. Narito ang bahagi ng pahayag ni Yuse Claire Castro. Pakinggan natin, Jiki. Hindi, unang-una po, kung ito po ay mapapatunayan dahil si Senator Lacson naman ay hindi natin matatawaran kapag nagsalita ito. Ito'y may resibo. So muli, ang mga investigating bodies natin, hindi na po kayo kailangang utusan. Gawin nyo na pong mag-imbestiga. At technically, para bang inuutusan ba ni Yusek Claire Castro ang law enforcement para imbestigahan nga itong mga isyong ito? Jiki, they don't take it lightly. Alam natin yan sa Malacanang. Talagang sineseryoso nila yung usap-usapin, lalo pag isinasa publiko na, yung pag-encourage ng pag-aaklas. Sa katunayan, Jiki, kung maalala natin, nitong nakaraang Enero lang, isang retired AFP Major General ang sinampahan ng kaso ng inciting to sedition dahil sa pag-uudyok nga ng pag-aaklas. Yan si AFP Major General Romeo Poquis. Ayan mga kababayan, ito po nung kasagsagan po ng kanyang bakasyon sa ibang bansa. Tapos umuwi po si Romeo Poquis. Ang sumalubong po bata-batalyong mga pulis at nag-issue ng warrant of arrest. Kaya yun, kinasuhan po si Romeo Poquis ng sedition, yung kumbaga pag-aaklas sa gobyerno. Nangihikayat daw ito para magkaroon ng revolusyon. So ngayon mga kababayan, ano masasabi nyo dito? Maaari bang matupad ang mga hula? Maaari bang yung kapalaran ni BBM ay magagaya sa kanyang tatay na pinababa sa pamamagitan ng kudeta or people power or revolution? Kayo na pong humusga mga kababayan. Anong masasabi nyo? Mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ito po ang inyong lingkod, The Wonders Philippines. Mabuhay po mga kababayan.